Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga, puro kay Kristo, mula sa La Solidra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang maulang umaga, mga kasangga. Maulan kasi, di ba? Maulan. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, ito'y isang paalala na hatid ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kasangga, na kahit anuman ang dumating na mga unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalan ng katiyakan. Napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang La Solidra Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24, 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito bumuho. Ang La Solidra ay sumisimbolo ng katatagan sa tiwala at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag ang ating buhay, mga kasangga, ay itinayo sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo madaling matinag. Hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na pundasyon, o La Solidra, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ay matatagpuan sa 1 Corinto 10, talatang 31. Ito po ang sinasabi. Kaya't kahit gawa ninyo ang anumang bagay, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Muli, O Diyos, kami po ay naririto sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, nanalangin, nagpapasalamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po iyong iningatan sa aming pagtulog, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang iyong ibinigay sa araw na ito. Ang unang biyaya na aming natanggap, Panginoon, ay ang biyaya na kami iyong ginising mula sa aming pagkatulog. At sa umaga rin ito, Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kasangga na nasa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay matanggap nila ang kagalingan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, O Diyos, sa kanilang buhay at pagpalain mo sila materially, financially, upang kanilang magamit sa kanilang pagbili ng mga gamot para sa kanilang kagalingan, pambayad sa hospitalization kung naroon man sila sa mga pagamutan, Panginoon. Lord, ikaw ang may-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Pagpalain mo ang mga anak mo na naghihirap dahil sa karamdaman. Pagalingin mo po sila upang kanilang malaman, maintindihan ang pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo sa kanyang mga nilikha. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Pagalingin mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong muling maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan o mga kasangga na ang iba ay nagsihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila sa maulan na panahon. Ilayo mo sila sa mga karahasan, sa mga aksidente, Panginoon, dahil madulas ang kalsada. Lord, ipagkaloob mo sa kanila ang kalakasan sa araw-araw. Ingatan mo sila, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kasangga namin na nagtatrabaho sa mga lansangan, katulad ng mga drivers, Panginoon, mga grab drivers, taxi drivers, jeepney drivers, anumang klaseng sasakyan ang ginagamit. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong patuloy na pagbibigay sa kanila ng mga karunungan, pasensya sa kanilang pagdadrive, dahil sa panahon ngayon ay mararanasan nila ang sobrang traffic, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng kaliwanagan sa kanilang mga puso upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng self-control sa kanilang mga buhay, upang hindi sila magkaroon ng mga sigalot sa mga lansangan sa ibang mga drivers, Panginoon. Tulungan mo sila na makamit nila ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, O Diyos. Ipagkaloob mo sa kanila iyon, Panginoon.
Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kasangga namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang kasangga naming si Maricon na nagsiselebrate sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Ang kasangga naming si Connie Mujica Barbosa na nagsiselebrate din sa araw na ito. Si Aina Baloy Bautista nagsiselebrate din ng kanyang kaarawan sa araw na ito, at iba pa, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, bigyan ng magandang buhay, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Gayon din po, Panginoon, ang mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo silang pagpalain at pagbubuklurin ng pagmamahalan ang bawat isa, O Lord. Maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay. Sa araw-araw, Ikaw, Diyos, ang kasama namin upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban. Amin ay inilalapit, O Diyos, ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga aksidente, sa mga karahasan. Bagkus proteksyonan mo po sila, Panginoon, at dalhin mo sila sa lugar kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo na siyang nag-iintay sa bawat mga anak. Panginoong Jesus, patuloy ko rin tinataas sila sa inyo na ingatan mo sila. Nagtiis sila sa malayong lugar, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Amin ay inilalapit, O Diyos, ang mga kasangga naming mga naghahanap ng trabaho. Naway makasumpo sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Yan. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay napakasimple. Motorcycle. Motorcycle, si motor. Ang motor ay tila ordinaryong bagay lamang, no? Isang sasakyang may dalawang gulong na ginagamit sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, mga kasangga, ang motorcycle ay nagiging larawan ng ating pag-iral bilang tao. Marupok, ngunit matapang. Limitado, ngunit malaya. Laging nasa panganib, ngunit ginagabayan ng Diyos. Ang pagpapatakbo, mga kasangga, larawan ng espiritual na paglalakbay. Kapag sinasakyan mo ang motorcycle, hindi katulad na ng nasa loob ng isang kotse, wala kang pader na nagtatago sa iyo mula sa mundo. Dito mo mararamdaman na hindi ka hiwalay sa realidad. Naririnig mo ang mga hangin, naamoy mo ang paligid, nararamdaman mo ang init ng araw at lamig ng dapit hapon.
Ganun din ang buhay, mga kasangga. Hindi tayo inilalayo ng Diyos sa hirap, sa sakit at pagsubok. Sa halip, ipinaparanas niya ang mga ito upang lumalim ang ating pangunawa. Ang motorcycle ay paalala na ang paglalakbay ay hindi palaging komportable. Ngunit, mga kasangga, doon tayo lumalago ang tapang at ang pananampalataya. Ang balansing hinahanap, larawan ng puso. Ang motorcycle ay nakatakbo lamang kapag tama ang balanse, no? Balanse. Isang maling anggulo, isang maling timpla, at maaari kang bumagsak. Sa buhay, mga kasangga, ang puso ay kailangang nasa tamang balanse. Balanse ng galit at pag-unawa, ng pangarap at pasensya, ng saya at pag-iingat, ng lakas at pagnanais na magpasakop sa Diyos. Kapag nawala ng balanse ang ating puso, mga kasangga, nawawala rin ng direction, di ba? Kapag tayo ang puso natin nawawala ng balanse, ang ating direction nawawala din. Kasi galit na galit ka, di ba? So ang motorcycle ay tahimik, ngunit malinaw na nagtuturo. Kung gusto mong makarating, huwag mong hayaang sumubra ang iyong sarili. Ang helmet, hindi laging nakikita ang proteksyon, pero ito'y totoo. Sa paglalakbay, suot mo ang helmet. Hindi nito kailangang ipangalandakan ang sarili, pero nandoon ito, tahimik na nagliligtas sa iyo. Ganyan ang Diyos, mga kasangga. Ganyan ang Diyos. Hindi palaging ramdam. Hindi palaging kita. Pero naroon siya. Bantay sarado ang buhay mo, mga kasangga. Minsan iniisip natin, bakit hindi ko mararamdaman ang Diyos? Pero tulad ng helmet, mga kasangga, na hindi mo iniisip habang ikaw ay nagmamaniho, ang Diyos ay naroon pa rin, gumagabay kahit hindi mo napapansin. Ang kasalanan, ang kalsada, di pare-pareho, di ba? Di man pareho ang kalsada pag ninilay sa ng buhay. Ang kalsada ay di pare-pareho. May kalsadang matuwid, may kalsadang mabato, may kalsadang madulas, at may kalsadang may madilim, no? May nakakatakot, may puno ng hangin, at puno ng panganib. Di ba? Hindi mo hawak kung anong kalsada ang iyong madadaanan, mga kasangga. Pero, hawak mo kung paano ka magmamaniho. Ang motorcycle ay paalala na hindi natin kontrolado ang takbo ng buhay. Hindi natin kontrolado ang takbo ng buhay. Ang tanging hawak natin ay ang ating pagtugon, no? Pagtugon. Kung tayo ba ay magpapanik, maggigigil, tatakas o magtitiwala. At madalas, mga kasangga, sa pinakamahirap na kalsada, doon pinakasigurado ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil alam niyang doon tayo nangangailangan ng higit na gabay.
Ang pagtingin sa malayo, ito'y pag-asa sa gitna ng paglalakbay. Sa pagmamaniho ng motor, ang tingin ay hindi mismong harap, no? Hindi mismo yung harap mo, kundi sa mas malayo upang makita ang liko, panganib, at tamang direksyon. Sa buhay, ang taong titingin lamang sa problema ngayon ay madaling mabagabag. Diba? Madaling mabagabag. Ngunit, kung ang taong marunong tumingin na mas malayo sa layunin ng Diyos, sa pag-asa, sa bukas, ay hindi madaling matumba. Hindi madaling matumba. Sa pananampalataya ay tulad ng pagtingin sa malayong kalsada, mga kasangga. Hindi mo pa nakikita ang dulo, pero naniniwala ka na may pupuntahan ka. Ang pagdating sa patutunguhan, hindi sukat sa bilis, kundi sa paraan ng paglalakbay. Kapag nakarating ka na, saka mo marirealize na ang halaga ng paglalakbay ay hindi kung gaano ka kabilis nakaabot, kundi kung paano ka nagmamaniho, nagdadrive. Kung naging maingat ka, mga kasangga, kung naging makatao ka, kung nirerespeto mo ang kapwa mo riders, kung pinahahalagahan mo ang bawat sandali, at higit sa lahat, kung natutunan mo bang kasama mo ang Diyos sa buong biyahe. Ang motor ay hindi lang kagamitan. Isa itong paalala ng katotohanan ng buhay. Marupok, mabilis, puno ng panganib, di ba? Puno ng panganib naman. Pero kapag may disiplina, pag-iingat, at pananampalataya, nagiging makabuluhan, tahimik, at puno ng biyaya. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasangga. Hindi natin hawak kung gaano kahaba ang kalsadang tatahakin natin. Ang hawak lang natin ay ang paraan ng ating paglalakbay. At kabag sa bawat pag-ikot ng gulong ay kasama natin ang Diyos. Ang bawat takbo ay nagiging panalangin. Ang bawat liko ay nagiging pagtitiwala, at ang bawat hinto ay nagiging pagninilay na nagdadala ng kapayapaan. Maging maingat, mga kasangga. Maging maingat, maging mapagpakumbaba, at maging maawain. At higit sa lahat, mga kasangga, magpatuloy kasama ang Diyos sa buong biyahe. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay. Salamat sa buhay, sa lakas at sa pag-asa na muli ninyong pinaningning ang aming mga puso. Sa araw na ito, naway samahan ninyo kami sa bawat hakbang. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin. Linisin ninyo ang aming mga isip at damdamin. Punuin ninyo kami ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo kami bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inahahabilin ko po sa inyo ang buong araw na ito
Naway magawa namin ang lahat ng ayon sa inyong kalooban. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa morning devotion na ito. Ingatan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay. Pagpalain mo po si Kuya Jess Abrenica na naroon sa Amerika kasama ng kanyang mahal sa buhay na si Ate Aida Abrenica. Pagpalain mo po si Ate Mela Acevedo na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, bigyan mo siya ng pagpapala, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa paaralan mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at sumunod ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po ang aking mga taga-subaybay dito sa morning devotion ito, Panginoon. Ilayo mo po silang lahat sa anumang kapahamakan. Bigyan mo po sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng proteksyon sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Tulungan mo sila, O Diyos. Kung sila man ay nahihirapan sa kanilang buhay, ibangon mo po sila, O Diyos. Ibangon mo sila sa kahirapan. Bigyan mo sila ng mga pangangailangan nila upang sila, O Diyos, ay maranasan nila ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po at purihin ka. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.